Dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Ito ho yung dalawang uri ng tao nagtayo tayo ng bahay, yung nakikinig ng salita at isinapamuhay, yun namang hindi sinasapamuhay. Mahalaga pala yung aral na iyong natutunan sa Diyos ay maging kaakibat ng iyong pagsunod sa Diyos. O yun ang nagpapatunay. Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Yung bato, ibig sabihin yung pundasyon ay matibay, at pagka yung pundasyon ay buhangin, kaunting salpok ng alon, kaunting salpok ng hangin, tumba. Kuya Ben, ano masasabi nyo rito? Ito po ay napakahalaga ulit sa mga ating po mga tagapakinig sapagkat napakarami sa atin ang sadyang nagiging tagapaglingkod o sadyang nais maging makita sa kanila na sila ay nasa loob ng simbahan. Subalit ang problema nito ay hanapin natin saan sila nakaugat. Ito yun saan sila nakaugat. Napakarami kasi ang naglilingkod na may tinatawag tayong nakaugat sa kanyang sarili. Naglilingkod siya sa simbahan sapagkat mayroon lamang siyang personal interest. Mayroon ditong naglilingkod upang makilala siya. Mayroong naglilingkod dahil may plano tumakbo Sabi nga ni Father Orlinian mayroon siyang tinulungan na sadyang napaka-sipag na lingkod kuno ng simbahan, pero yung palang plano tumakbo sa halalan. Siyempre, pag natalo, napabayaan ng yung kanyang mga kasamahan at hindi nanalo, ito sadyang mawawala sapagkat yung kanyang purpose, yung kanyang layunin sa paglilingkod ay personal. Ang ugat ng kanyang paglilingkod ay hindi nakaugat sa tama, sa kanyang pansarili at personal na interest. Pangalawa, mayroon namang nakaugat doon sa gawain. May mga tagapaglingkod na nakaugat lamang na kapag maraming activities ang simbahan, doon lamang siya. Nais lamang niyang makisalamuha, sosyalan. O, di ba? Marami siya po dyan sa atin na kapag mayroong sosyalan, mayroong kainan, at mayroon pong mga gawain, sabi ko sa inyo, napaka-active niyan. Pag nawala na yung ating sosyalan, nawala na yung activities, wala na. Hindi mo na makikita dito sa ating simbahan. Sapagkat ang kanya pong kinauugatan ay yung activities. Hindi po nakaugat sa tama. Pero naman tayo dyan na nakaugat o nakaugnay doon po sa kanilang barkadahan o kaibigan. Ito yung kanilang nagiging dahilan lamang upang maging aktibo ang kanilang pakikisangkot at pakikiisa sa ating pong mga gawaing pangsimbahan o maging sa ating pong Eucharistia. Sapagkat kasama yung kanyang mga kaibigan. Kapag nawala yung kaibigan, nawala na yung kasama, wala na. Hindi nyo na yan makikita. Maling ugat at maling sinasandalan.
Minsan, mayroon naman po nakaugat dito at nakikisama lamang dahilan sa udyok ng magulang. Yung po bang nakikita kasi yung nanay, nakikita yung tatay na nagsisimba, ito'y nakikisama lang sa anod ng kanyang pamilya. Pero kapag tumigil yung nanay, tumigil yung tatay, hindi mo na rin ito makikita. Mabuhay na pananampalataya. Pag dinaanan na ng iba't ibang pangyayari sa buhay, pag dumaan na yung mga pagsubok, pag dumaan na yung mga hindi niya kayang tanggapin sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa sa simbahan, wala na ito. Amen. Mayroon pa dyan, ito yung isa pang huling ugat, nakaugat kay Father. Kapag nagpalit yung pare, ayaw na rin niyang maglingkod, ayaw na rin niyang maging ministry ng ating simbahan, ayaw na niyang humawak sapagkat nakaugat siya sa pare. Pag nagpalit ng pare, wala na. Amen. Ang pinakamahalaga na sinasabi ng ating Panginoon na nakaugat sa kanyang salita at nakasandal, dapat ang iyong pagkilos, ang iyong pagiging Kristiyano, ang iyong paglilingkod ay nakasandal sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, nakaugat sa ating Panginoon. Sabi namin doon po sa ating probinsya ng Imus, radikal na pagsunod, nakaugat kay Hesus upang maging matatag ang iyong pagkakatayo ng iyong pananampalataya, ng iyong pagkakatayo bilang isang tunay na Kristiyanong tagasunod kay Jesus, isang radikal na kaugat kay Jesus. Amen. Yan po ang napakinggan ninyo, ang pahayag ni Kuya Ben dito sa dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Mapakahalaga po pala, Kuya Bert, yun hong pakikinig ng salita ng Diyos at pagsasababuhay ng mga salita ng Diyos. Dapat dahil sa itong nakikinig ng salita ng Diyos at isinapapamuhay ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos ng taos sa kanyang puso, ito pala ang pinakamatibay na pundasyon ng isang Kristiyano upang ikaw ay maging malapit at makilala ng Diyos. Ano po masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, napakaganda yun yung sinabi mo kasi kung titingnan natin yung sinasabi ng Panginoon, yung nakikinig no? Lagi tayo nakakapakinig ng aral ng Diyos, sa aral ng mga pare. Pero gaano ba tinatanggap natin ito? Gaano ba tumitimo sa ating kaisipan at puso nito? Paano ba natin ito naisasabukan? Kung ang mga nagsasalita nito at nagpapahayag nito ay hindi rin nila naisasagawa, sila'y sinungaling. Hindi dapat paniwalaan. Pero kung ikaw ay nakikinig sa iyong pakikinig at naisasabuhay mo ito, may karapatan kang mangaral sapagkat yung ipangangaral mo ay nakikita sa buhay mo. Kaya nga, Kuya Min, sa pangyayaring ito, ang magpapatibay sa iyo, tandaan natin, sa paglilingkod sa Diyos ay hindi kaginhawaan, kundi lahat ito ay sakripisyo ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi upang sundin ang kalooban mo, kundi upang sundin ng Diyos na ipinag-uutos sa iyo. Ito ang dapat mangyari sa iyo upang mapatunayan mo sa Diyos na matibay ang pundasyon na itinayo niya sa iyo, na naitayo niya sa iyo, at ito ngayon ang nagiging sandigan mo, ang pagtupad mo sa kalooban niya at pagsasagawa ng napakinggan mo sa salita ng Diyos. Sabi nga natin tayong tatlo, hanga tayo dito kay Kuya Diyos. Ang transformation niya ay gano'n na lamang. Correct. Talagang yung dating pamumuhay niya ay iniwanan niya lahat. Sinabuhay. Binago niya ang sarili niya. Ang lahat ng napapakinggan niya at nababasa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Biblia ay kanyang naisa sa buhay sa oras na ito. Anuman ang dumating na pagsubok sa kanya ay hindi nabubuwal. Yung sinasabing hangin na malakas, bahang malakas, ay hindi natatalab sa tunay na naglilingkod at nagsasagawa ng kanyang narinig mula
sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko, Kuya Min, isang huwaran si Totoo Kuya po. Jo. Totoo po yan. Isang napakagandang huwaran. Kaya nga, kung minsan ako'y nahihiya sa kanya. Dahil kung itong pinangangaral ko, ito kung minsan sabi niya napakagaling kong magsalita, kung hindi ko naman isasagawa, nako, para akong pompyang nasalita ng salita na walang laman. Pero siya, malaman, Sinasabuhay. sinasabuhay niya. Sana, mga ginigiliw naming tagapakinig, isabuhay natin ang naririnig natin, hindi sapat ang pananalig at pananampalataya na maliligtas tayo. Correct. Ito'y isabuhay natin, ang pananalig at pananampalataya natin, ipakita natin sa pamamagitan Ng ng ating mga gawa.